Good Catch Humanity 3. Yan po yung yellow. Whoops, fish on. Fish on mga master. Uy, uy, fish on. Fish on mga master. Saan pa ako nakatingin? Whoops, fish on. Or kung saan tayo nag-fish. So magandang hapon sa inyong lahat mga master. Tayo mag-casting na naman ngayon. Yan, high tide pa. Pero pa ano na to, mabilis na ang baba ng tubig nito mga master. Oras natin ngayon ay alas 2 na pasado. So yun, sakto sa mag low tide mamaya. Saglit lang tayo mag-fishing. Baka nga alas 3 na ngayon. Kasi pagdating natin dito doon sa iniwanan natin ng motor, alas 2 na pasado. Sana makadali tayo. Malakas pa naman yung hangin. Grabe kalakas ang hangin ngayon mga master. Ayan, medyo malalim pa. Hanggang bewang pa yung tubig. Punta tayo dun sa yun sa may pangarang mga biyakan ng alon dun. Dun tayo magpepwesto. Baka sakaling may tayo. Madali tayo mga kanuping. Yun ang kasama natin with fishing. You know, Sir Alan. Woo, Kawilan Trips. Ngayon lang ulit natin siya nakasama. Ngayon lang ulit natin siya nakasama sa fishing. Tagal-tagal din. Medyo matagal-tagal din kasi akong mga master. Walang bakante tuwing weekdays, ay weekend pala. Yan, ngayon lang ulit tayo nakapag-bakante ngayong Sabado. Ang gamit nating setup, yung pina-field test sa atin ni Good Catch Fishing Supply, yung Good Catch Humanity 3. Yan po. Yung yellow na medium light yung kanyang tip na gamit natin. Ay hindi pala medium light to mga master, medium pala. Medium tip ang gamit nating tip ngayon. So medium lang gamit natin kasi mababa yung specs niya, tapos yung spot natin ganto-ganto lang naman. Pero sana makadali tayo ng mamaw kahit papaano, di ba mga master? Sana lang dali tayo ng mamaw. Yung pinartner natin, wala tayong 3000 series na reel, kaya pinartner natin yung 1000 series natin na Sinus. Pero itong Sinus na to medyo malaki-laki to mga master. Parang 2000 series na siya, parang 2.5, magkasing laki sila ng 2.5 ko na shallow spool yung galing din kay Good Catch mga master. Bali yung line na naka-spool dito ay PE1 na Relics Jabrick. Yan, Jabrick PE1. Nasa 250 meters to yung line natin dito. Tapos yung ating leader line ay Pioneer Invisible, galing kay Good Catch din. Yung ating lure, Pudi di Minnow 5. Yan. Mga gusto mong gabail, i-read ang store po. Available yung ating Pudi di Minnow 5. So ayun, yung reel naman natin galing din po ito kay Reed Tackle Store. Yung Ryobi Sinus. Yan yung ginagamit nating jigging to, pang jigging to mga master. So ayun, let's go mga master. Sana makadali tayo. Tama na ang intro. Ayan po mga master. Try natin mag-cast dito. Yung lalim ng tubig ay mas lumalim kasi medyo mas lumayo tayo. Hanggang hanggang lampas bewang na. Hagis tayo dito. Kapag ganito kasi kataas yung tubig dito, kadalasan nandito yung mga isda, mga sigaras, mga lapu-lapu, mga panuping, saka yung mga balok. Yan, kadalasan yan sila nandito pag gantong mataas pa yung tubig. Tagal ko na rin hindi nakapag-casting dito sa spot na to. Parang simula nung pala mga master, simula nung umalis ako papuntang Pangasinan. Ngayon lang ulit. April pa yun. Oops, strike. Balo. Yun, sinusundan siya. Sinusundan yung lure natin. April pa. Malas tayo nakapag-cast dito. May mga balok dito eh.
gantong medium tip yung gamit natin mga master ngayon, kasi yung lure rating nito ay 5 grams to 20 grams. Kaya ito ang ginamit natin para makagamit tayo ng mga 5 grams na lure. 5 grams na lure, tsaka makagamit din tayo ng mga medyo malalaki, mga 15 grams, 10 grams, ganyan. Kaya gantong mga rod yung mga magandang rod para sa mga mag-uumpisa pa lang mag-fishing, kasi makakagamit kayo ng fish on mga master. Uy, lakas oh. Makakagamit kasi kayo ng kanuping to mga master. Makakagamit kasi kayo mga master ng maliliit na lure tsaka mga malalaking lure. Tsaka yung power nya hindi kayo masyadong maalangan, hindi katulad sa ultralight na masyadong malambot yung rod. Yan po, kanuping. Yan, emperor fish una nating huli. Hindi kayo maalangan sa power nya mga master, hindi kayo mabibitin. Kasi kadalasan mga master, pag yung nag-uumpisa pa lang tayo, kahit ako noon nag-uumpisa pa lang, medyo gigil talaga tayo sa gigil talaga tayo sa isda. Pag kinagatan tayo ng isda, bira lang ng bira. Ganun yung gawa natin. Minsan kasi pag nagkamali kasi tayo sa ultralight, yung tipong napersa natin yung ultralight, nababali yan mga master. May chance na mabali yan, napipersa rin kasi siya, manipis kasi yan mga master yung ultralight. Kasi rito sa mga medium light, yan mas manipis yung ultralight, mas sensitive yan siya. Kaya yung nakakaalangan din siyang gamitin pag yung bigla pa yung ating pagbira. Kaya hindi yan siya basta-basta rin i-recommend mga master sa mga gusto mag-umpisa or mag-umpisa mag-fishing. Hindi yan rin i-recommend mga master yung ultralight. Talagang medium light yan or medium ang rin recommend. Kaya yung advantage nitong medium light, tsaka masasana yung katawan natin sa masasana yung katawan natin sa medyo mabigat-bigat na rod. Kasi mag-ultralight ka tapos gusto mong mag-medium or medium light, kasi yung spot mo malalaki yung isda. Siyempre yung ultralight kawawa sa malalaking isda eh. Nakakapag-awan yan ng mga malalaking isda mga master yung ultralight, pero mas malaki yung chance na nakakawala sila kasi manipis lang ang line yan. 6 pounds lang yung ultralight mga master. Yung 6 pounds 2.7 kilograms lang yung kaya nyan na pwersa. Yung isda kahit 1 kilo lang, 2 kilo, kung malakas yung isda, puputulin talaga niya yan mga master, yung line nyo. Pag medium light may laban kayo, medium na rod ganyan, may laban kayo sa laban ng isda. Kahit na may kayo ng 2 kilo, 3 kilo, medyo relax pa kayo mag-ahon yan. May persa nyo siya eh. Pero sa ultralight hirap na yan i-ahon mga master. Kaya yun lang yung advice ko mga master, kung nag-aalangan kayo sa pagpili ng inyong setup na bubuuin, mas maganda pagbuuin nyo medium light or medium muna para mas malapit sa kasiguraduhan. Kumbaga sigurado siya. Tsaka sa pagbuo ng setup mga master, lagi nyong i-check kung ano yung specs ng rod nyo, kasi dyan talaga yung nakasalalay lahat. Yung sa specs ng rod, dyan nakasalalay lahat ng bibilhin nyo na susunod. Kaya pinakamaganda bumili kayo mauna, or unang bilhin nyo ay rod munang bilhin nyo una. Oops, pala ko isda. Rod muna talaga ang pinakamagandang bilhin bago yung iba. Rod, tapos reel. Kunwari medium light or medium yung rod nyo, bumili kayo ng 2,500 or 3,000 series na reel. Yan yung mga partner nyan.
Tapos yung line, syempre doon yun na ibabase sa specs ng rod. Kung pipili kayo ng line, dito lang kayo sa gitna. Kumbaga kunwari yung specs ng rod nyo ay 10 to 20 pounds, doon kayo sa 15 pounds or 15 pounds ang gamitin yung line para nasa ano lang siya, nasa kalagitnaan lang, para kahit na medyo maliliit na lure na hagis nyo. Kung malalaki naman yung lure na gagamitin nyo at wala kayong plano gumamit ng mga maliliit na lure, pwede naman kayong ano agad 20 pounds ganyan, pwede naman yan. 18 pounds, 20 pounds, pwede yan. Pero kung may plano kayong gumamit ng mga maliliit na lure, tulad dito mga 5 grams ganyan, diba, mag-isip-isip kayo, dapat medyo mas manipis na line ang gamitin nyo para mas safe or para mas maihahagis nyo ng malayo yung lure nyo. Dapat talaga balance lagi. Sa lure syempre sundin nyo lang yung specs ng rod nyo. Kunwari tulad nito 5 to 20 grams ang lure specs nito. Yan, pwede kayong gumamit ng 5 grams hanggang 20 grams. Wag na wag kayong lalampas sa 20 grams mga master, lalo pag sa casting, kasi yan ang ikakasira ng rod nyo. Mas maraming napuputulan ng tip sa pagcast ng lure mga master kaysa sa pag-retrieve ng isda. Basta mali talaga ang pagcast ng lure or mali yung bigat ng lure na ikinakas natin, mas malaki yung chance na maputol ang tip ng rod natin kaysa sa paglaban natin sa isda. Pag tinamaan mga dahon na ganyan, hindi yan basta-basta sumasabit, madalang magsabit yan. Uy, fish yun mga master, kung saan pa ako nakatingin. Ano to? Makintaban siya, ala, kanuping mga master, laki. Hindi mo lang napaiyak yung reel natin. Ayan mga master, emperor fish. Oops, alon. Emperor fish baby. Nakalimutan ko lang yung pang-ipit ko ng isda. Tanggal ko pala ng hook. Yan po. Yan, shout out pala kay Master Mix Miranda. Dito sa salamat po dito sa iyong lagayan ng isda. Yun, maraming salamat po. Dalawa na yung karga. Yan po, PUDD 5 pa rin yung gamit natin na 5 grams. Agis ulit natin. Alright. Dito lang siya sa taas, oh. Dito lang siya sa taas. Ano lang siya, konting gas-gas or konting uka, pero hindi naman siya nakaka-apekto sa performance ng rod kasi yung sa rubber na handle lang naman niya. Uy, fish on mga master, fish on snapper po. Pangatlong fish on. Yan po. Black spot snapper. Alright. Pangatlong huli. Dito sa mga
gantong spot mga master, yung mga makakapal yung damo na yan. Mga gantong panahon makapal talaga ang damo. Umpisa na yan umakamal, lumalaki yung damo or mahaba. Kaya sa mga susunod na buwan mahirapan na tayo maghagis dito. Hindi na tayo dito makakapaghagis basta-basta kasi sobrang tataas na ng damo rito. Panay sabit na lang yung lure. Kaya yun yung panahon naman na makakapagpahinga yung spot. Yun yung panahon na makakalaki yung mga isda, makakarami yung isda. Kasi hindi na natin siya mahagisan eh. Kumbaga kahit na mahagisan natin katulad nito, hagisan natin, pero yung mga isda hindi na halos makita yung lure natin kasi sobrang kapal talaga ng damo. Kaya konti lang yung makagat. Pahinga ng isda yan mga gantong buwan. Once naman na dumating yung buwan na lumipis naman yung damo nito, yung sobrang lakas ng alon, syempre pag sobrang lakas ng alon na bubunot yung mga damo na titriman at magnipis na siya, yan naman ang kalakasan ng kagat ng mga isda dito sa mga gantong spot. Kasi malinis na eh, kumbaga hindi na siyang hagisan, makakagalaw na ng maayos yung lure natin, makikita na ng mga isda yung lure natin. Mas malaki yung chance na may strike na nila. Katulad pag ganito na makapal yung damo, na medyo mahirap talaga magpa-strike ng isda pag ganito. Lalo pag yung mataas na talaga siya. Ito, buti pa ito, medyo manipis pa ito eh, hindi pa sobrang kapal. Tapos po ulit sa mga naman mga master, sa mga nagtatanong kung saan yung mga spot natin, whoops, fish on, or kung saan tayo nagfi-fishing. Sa mga bago dito sa ating channel, dito po tayo sa Puerto Princesa, Palawan. Yan. Dito lang tayo sa Palawan mga master. Sa Palawan nag-iikot-ikot para mag-fishing. Trumpet fish mga master, malaki-laki na. Kunin natin siya. Alright. Relax. Yan po, trumpet fish. Itong isda na to mga master, gustong gusto ng anak ko to. Kaya simula nung nalaman ko na gustong gusto niyang kainin tong isda na to, kinukuha ko na sila. Dati kasi hindi ko to kinukuha, hindi ako kumukuha nito. Masarap naman to siya, masarap yung laman nito. Hindi ako kumukuha dati. Pero na gustong gusto pala ng anak ko yung laman niyan, lalo pag prinito siya. Kinukuha ko na lang para sa anak ko, 'di ba mga master? Talaga 'yun. Saka maganda-ganda rin naman yung size niya. Kung maliit-liit siya, papakawalan natin siya. Ayan o, pang-apat na fish. Madulas lang talaga yung katawan ng isda na yan. Strike. Look, lumakas. Napula po. Wala natin siya mga master, maliit. Bye bye. Tawag ka ng mas malaki. Tara na mga master, baka tayo'y maabutan ng sobrang dilim dito sa ating dadaanan patabi. Let's go na mga master. So ayan po, hanggang dito na lang yung ating video, ating fishing. Yun po yung pangalawang araw ng field test natin, itong rod na to, yung Humanity 3 ml. Goods na goods po itong rod na to mga master. Gaya nga ng sinabi ko na nag-umpisa pa lang ako mag fishing, ganito na yung gamit ko.
yung Humanity. Humanity pa lang noon mga master, hindi pa siya ano, wala pa siyang mga ganito, yung parang pinakaunang Humanity yun mga master, yung kulay gray pa, gray tsaka puti yung handle tsaka yung bat. 9 feet yung rod ko dati mga master. Tapos ayun, naglabasan yung Humanity 2, tapos Humanity 3 na ngayon mga master. Yan, oh. Medium 8 feet na rod mga master, goods na goods, swabing swabe gamitin, magaan siya, magaan tong rod na to mga master. Wala tayong masabi dito sa rod na to, kahit yung 9 feet nito magaan. Kaya goods na goods pang casting. Yan, no. Biruin nyo 1000 series yung gamit nating reel, oh. Pero balance siya. Yan, balance na balance siya, oh. Hindi siya nakangangalay gamitin. Patunay lang yun na magaan yung blank nya. Tapos sa casting mga master, malayo yung inaabot ng casting nito, lalo pag yung hindi naman sa lubong sa hangin, tsaka manipis lang yung line na gamitin nyo mga master. Kaya i-partner nyo rin yung line. Tulad nitong line natin, manipis-nipis yung line natin, kaya maganda yung casting nya. Kahit 5 grams lang yung gamit nating lure. So ayan, sa mga gusto mag-avail, lalagay ko lang po yung link sa description, pati itong link ng reel tsaka yung mga line at yung lure na gamit natin mga master po, didiminaw. Nasa baba po ng description or sa description. Tignan nyo lang po, check nyo lang, para kung gusto nyo mag-avail, di andun po yung mga link ng shop. So ayan, yun lang naman ng ating fishing ngayon. Nakadali naman tayo ng 4 na piraso, di goods na. Kahit pa paano may maiuwi tayong pang ulam. Sayang yung dito, yung kumagat. Dagdag pa sana yun kung hook yung kinagat niya, hindi yung line natin. Pero kasama talaga yun sa buhay mga master ng fishing. Sa sa laro, makuhanan tayo ng lure. So ayan mga master, maraming salamat po sa inyong panonood ulit. At hanggang sa muli po, sana patuloy nyo akong subaybayan sa ating mga fishing adventure, mapa-jigging man or mapa-casting. Sana patuloy nyo suportahan. Maraming salamat po sa inyong suporta. This is Prince Budidi Fishing. Ingat ang lahat. Fish on, God bless.